Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Dimas. Tulad ng iba ay may gusto din akong ibahagi na karanasan. Dati kaming nakatira sa probinsya ng Quezon Province. Mga huling taon ng dekada 90. Nangyari ang mga hindi ko maipaliwanag na pangyayari nung minsang nagbakasyon sa lugar namin ang pinsan ko na si Winston. May pagka-arogante ang pinsan ko na ito. Nag-iisang anak at medyo may kakayahan sa buhay ang kanyang magulang, kung kaya't medyo napasobra ang protekta sa kanya. Paminsan-minsan ay umuwi si Winston sa lugar namin para magbakasyon. Maging ako ay sumasakit ang ulo ko kapag nasa amin ang pinsan ko. Ganun pa man ay wala akong magawa dahil malaking naitulong noon ng kanyang magulang sa aming ama. Sila ang tumulong kay Papa nang minsan itong nagkasakit at kailangang maoperahan. At para hindi maisanlang aming lupain ay ang magulang ni Winston na sina Uncle Adam at Auntie Lucy ang tumulong sa gastusin. Nakababatang kapatid kasi ni Papa si Auntie Lucy. Nabayaran na ni Papa ang nahiram naming pera sa kanila. Ganun pa man ay bilang pagtanaw ng utang na loob at bilang pamangkin na rin kung kaya't malugod naming tinatanggap si Winston sa aming lugar. Sa lugar din namin na ito ay may matinik na mambabarang. Pero walang nakakaalam kung sino ang mambabarang na yon. Lalo na't hindi naman ito pinapakialaman ng mga tao. Dahil sa hindi naman ito nambabarang ng mga tao na hindi gumagawa ng masama sa lugar. Hindi nag-aabala mga tao na hanapin at alamin kung sino ang nambabarang. Sa lugar din namin, may mag-inang naglalako ng tinapa. Paminsan-minsan ay naglalako din ang mga ito ng bagoong. Patok sa masa ang kanilang paninda. Hindi lang dahil sa masarap kundi dahil sa mabait at nakakaakit na ganda ng anak ng manlalakong yon. Kilala ang ginang sa pangalang Hinla. Samantalang ang kanyang anak naman, si Rosal. Kung paano nabarang ang pinsan ko na si Winston at kung ano ang kinalaman ng mag-ina, ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng ating kwento. Simple lamang ang aming pamumuhay. Nagmamay-ari kami ng hindi naman kalakihan na palaisdaan. Ito ang pinagkakaabalahan ng ama ko na si Papa Esibar. Kung minsan naman ay nangiisda din ito at doon kami kumukuha ng pambili namin ng pagkain ng alaga naming isda nun, manok at bibe. Habang ang ina ko naman na si Mama Engkaray nagmamay-ari ng maliit lamang na tindahan. May mga pananim na gulay si Mama. Kapag naman nakaani siya ng sobra sa aming makakain ay ibinibenta niya ito. Sa ganito kaming paraan nabubuhay. Nag-iisa lamang akong anak kung kaya't kahit papano ay hindi ko ramdam ang masyadong kahirapan ng buhay noon. Medyo malapit lamang sa dagat ang bahay namin at kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 5 minuto ang kailangang lakarin mula sa bahay papunta sa dagat. Ganun pa man ay madalas kaming maligo kasama ang aking mga kaibigan. Nahinto lamang ako ng 1 linggo sa paliligo sa dagat nung nagkasakit si Papa. At habang abala si Mama sa tindahan, ay ako ang nakatokang mag-alaga kay Papa kung kaya't wala na akong oras na sumama sa mga kaibigan ko na sina Teo, Nilo at Eden. Madalas akong pagsabihan ni Mama na alagaan kong mabuti si Papa nang sa ganun ay mabilis siyang gumaling. Hindi kami makakapaghulog ng isda sa palaisdaan hanggat hindi gumagaling si Papa. Siya kasi ang nag-aasikaso talaga ng aming palaisdaan nun. Mabilis namang gumaling si Papa. Maliban kasi sa kumpleto naman ang kanyang mga gamot ay sadyang tinutulungan niya rin ang sarili niya na mabilis na makarecover sa sakit. Ayon sa kanya ay matagal bago siya makakabayad ng utang niya kay Tita Lucy kapag hindi siya gumaling kagad. 13 taong gulang lamang ako ng mga panahon na ito kung kaya't hindi ko pa alintana ang mga sinasabing bayarin ni Mama. Siguro'y malaking tulong na rin na wala akong kapatid dahil doon ay hindi masyadong nahirapan sila Mama noon. Tumawag sa telepono ang Ate Lucy. Pupunta sila dito sa susunod na linggo. Tapos na yung pasukan sa eskwela kaya gustong magbakasyon ni Winston dito. Pagbibigay alam ni Mama sa amin ni Papa. Napakamot na lamang ako ng ulo. Mas matanda si Kuya Winston ng 2 taon sa akin pero hindi ko gusto yung pagiging pasaway niya.
Nakita ni Papa ang pagkunot ng aking noo kaya tinanong niya ako kung anong problema. Wala naman pa. Naisip ko lang baka kagaya ng unang pagpunta ni Kuya Winston dito noon magpapasaway ulit siya ngayon. Matapat na wika ko kay Papa noon. Ngumiti na lamang si Papa habang nagwiwika na hindi na siguro. Ayon sa kanya ay bata pa kami noon ni Kuya Winston. Ngayon naman ay nasa 15 taong gulang na ito. Ayon pa kay Papa na siguro naman ay bumait na rin si Kuya Winston. Hindi na lamang ako sumagot pa. Inisip ko na lamang na sana ngayon na wala na ang pagiging suplado at pagiging mayabang ng pinsan ko na yon. Ilang araw pang lumipas ay tuluyan ng muling nakagalaw si Papa. Pero hindi pa siya maaring magbuhat ng mabigat na bagay. Ganun pa man ay masaya na ako dahil hindi na siya kailangan na alalayan kapag gumagalaw. Nakakapaglakad-lakad na rin ito sa lugar namin at nakikipagkwentuhan sa mga tao sa paligid noon. Isang araw, nakita ko si Papa nakausap si Aling Hinla. Kasama ng ginang ang anak niya na si Rosal. Maganda si Rosal. Itim na itim at mahaba ang kanyang pilikmata. Itim na itim din ang tuwid niyang buhok. Hindi man gaanong maputi pero hindi maipagkakaila ang ganda ng kaedad ko na dalagitan noon. Sa katunayan ay marami kami sa lugar namin ang humahanga sa dalagita. Ganun pa man ay hindi ko pinapahalata sa mga kaibigan kong paghanga ko dito. Maliban sa nahihiya ako ay puro paglalaro pa talagang nasa isip ko noon. Habang nakikipag-usap si Papa sa mag-ina, tinawag ako ni Papa. Kaagad naman akong lumapit at nagmano sa ginang. Kasunod nun ay ang pag-utos ni Papa sa akin na humingi ng pera kay Mama. Bibili siya ng tinapang daing na bangus na binebenta ng ginang. Maging si Mama man kasi ay mahilig din sa tinapa. Kaagad naman akong tumakbo pa uwi para makahingi ng pera kay Mama. Kaagad din naman akong bumalik kay Papa at binigay ang pera noon. Iniabot naman sa akin ng ginang ang tinapang bangus. Muli ko naman itong dinala sa bahay para ibigay kay Mama. Pagkatapos ay bumalik na ako sa kinaroroon ni Papa para samahan siya sa kanyang paglalakad-lakad. Samantalang ang mag-ina naman ay nagpatuloy na sa paglalako. Hanggang sa nakarating sila sa mga nag-uumpukang kalalakihan. Hapon na ng mga sandaling yon kung kaya't marami ng tao sa labas. Kasama na doon ang mga tao na magiinuman. Tinawag nila mag-ina. Inisip naman ni Papa na siguro'y bibili din ng mga ito ng tinapa. Dahil doon ay mas pinili na namin ni Papa na lumiko na ng daan. Napag-usapan namin ng pagpunta sa palaisdaan noon. Ayon sa kanya ay titingnan niya kung ano na ang natapos na mga gumagawa doon. Pinaayos niya yung pilapil ng palaisdaan. Gusto niyang maghulog doon ng mga similya ng sugpo at alimango na kung tawagin sa amin ay katang. Ayon pa kay Papa ay mas mainam na may ibang alaga maliban sa mga lapu-lapu na kung tawagin naman sa amin ay sigapo. Nasa 4 na kahon ng palaisdaan namin. Hindi din naman yun gaanong malakas pero ayos na din para sa mga inaalagaan namin mga similya. Habang naglalakad ay nagtanong ako kay Papa. Sino naman yung mag-aalaga ng mga ito kapag tumanda ka na pa? Sino pa ba di ikaw. Wala ka namang kapatid para sumalo kung ayaw mo. Napakamot na lamang ako sa ulo. Wala akong hilig sa palaisdaan. Mas hilig ko pang mangisda sa laot o hindi kaya ay mangilaw ng mga iba't ibang lamang dagat sa tuwing hibas ang tubig sa gabi. Ganun pa man ay wala na akong magagawa. Tama naman ang sinabi ni Papa na walang ibang sasalo sa palaisdaan kundi ako lang. Ganun pa man. Aminado din naman ako sa sarili ko na iba ang gusto ko. Pero hindi ko masasabi kay Papa na ayaw kong mag-asikaso ng aming palaisdaan noon. Ayaw kong mag-alala ito at hindi siya tuluyang gumaling sa kanyang sakit. Kulang-kulang 2 oras kaming nanatili ni Papa sa palaisdaan ng hapong iyon. Nawili sa panonood sa 3 tao na gumagawa ng palaisdaan. Tuwang-tuwa pa ako dahil sa may nahuli silang sugpo at alimango. Nasa 4 na kilo din yung mga sugpo at ang alimango naman ay ganun din. Dahil doon binigyan ni Papa ang 3. Kaya ang nangyari, maliban sa sahod nila ay nakakuha din sila ng pang-ulam. Natuwa sila na binigyan sila ni Papa. Umuwi kami ni Papa na maraming bitbit. Hindi ko na inalintaan na yun.
okupado na ng masarap na luto ni Mama sa sugpo at limasag ang isipan ko. Nang nakarating na kami ni Papa sa daan pauwi sa bahay, nakita pa namin ang mga kalalakihan na nagsisiyahan. Yan ang dahilan kung bakit ayaw ko magbenta ng mama mo ng sigarilyo at alak eh. Gagawing tambayan at inuman ng malasinggerong tindahan sa ayaw niya at sa gusto. Mas mainam na walang malaking benta. Ang mahalaga ay hindi tayo kabilang sa mga tao na wala nang ibang ginawa kundi ang magpasaway sa asawa, sa mga anak at maging sa gobyerno. Wika ni Papa, na animoy malalim ang hugot kapag politika ang usapan. Hindi na lamang ako sumagot. Hindi ko din naman lahat na iintindihan kung saan ang kagaling mahugot ni Papa nun eh. Pagdating namin sa bahay ay nadatnan namin si Mama na abala sa pagluluto ng tinapang bangus. Inabot ko kay Mama ang sugpo at alimangon na nahuli ng 3 trabahador ni Papa nun. Tuwang-tuwa si Mama. Ang una niyang nakita at pinagbawalan ng mga pagkaing dagat ay si Papa nun. Dahil doon ay natawa na lamang ako, habang si Papa ay napakamot na lamang sa ulo niya. Habang nagluluto ay kinuwento ni Mama na kawawa naman kanina ang mag-inang Hinla at Rosal umano. Nagtaka kami kung paano naging kawawa, gayong kanina lang bumili pa kami sa kanilang tinapang bangus eh. Paano? Binastos sila ng lalaki na kasamahan ng kalugar natin na nagiinuman dyan sa kabilang tindahan. Pagkikwento ni Mama sa amin ni Papa. Nakakaawa, pero si Papa naman ay hindi na kumibo pa. Sinabi nito na kayang ipagtanggol na mag-ina ang kanilang mga sarili. Kung ano man ang ibig sabihin ni Papa ng mga sandaling yon, hindi namin alam. Tinanong ko si Mama kung sino ang tumulong sa mag-ina. Sinabi naman ni Papa na ang may-ari ng tindahan ang sumaway sa mga kalalakihan. Sinabihan niya rin ang mga kalalakihan na lumipat na lamang ng lugar na maiinuman kung manggugulo lang din naman ang mga ito sa lugar namin noon. Hindi umalis sa mga umiinom. Umalis na rin naman ang mag-ina kung kaya't nahinto na rin ang kaguluhan sa lugar. Napailing na lamang kami ni Papa sa aming nalaman. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako pumapayag na magtinda ka ng alak. Iinom at iinom talaga ang mga manginginom sa tindahan kapag nagbenta ka. Hanggang sa tuluyan nang natapos ang pagluluto ni Mama kung kaya't kumain na rin kami. Sa tindahan kami noon kumain para naman mabantayan pa rin namin ang tindahan noon. Ilang sandali may bumili. Si Rosal yun. Bumili ng betche na ayon sa kanya ilalagay ng nanay niya sa kanyang iluluto. Sa amin man siya bumili ay nakita naman namin na nasa kabilang tindahan ng kanyang mga mata. Kinausap pa siya ni Mama at tinanong kung kumusta na sila ng nanay niya. Ngumiti ang dalagita habang sumasagot na ayos lang naman umano. Tumango naman si Mama habang ako naman ay nagtataka. Malayo ang lugar ng mag-ina kung kaya't hindi ordinaryo para sa akin ang nilakad nito para makabili sa sitio namin. Ganun pa man ay hindi ko na lamang ito pinansin pa. Lalo na at kaagad na rin itong umalis nang binigay ni Mama ang kanyang binili. Habang kami naman ay nagpatuloy na sa pagkain ng hapunan. Pagkatapos maghapunan ay kaagad na rin kaming nagpahinga noon. Hindi nagtagal ay sinarado na rin ni Mama at Papa ang tindahan. Nang matutulog na kami, may narinig kaming pag-alulong ng mga aso. Yun bang parang may nakikita silang kung ano sa labas nun. Unang beses ko itong narinig na ganun kalakas ang huni. Lumabas ako ng silid. Nagkataon naman na lumabas si Papa ng kanilang silid nun. Nagkasalubong pa kami sa pasilyo mula sa aming silid. Ano yung ingay na yun pa? Bakit ngayon ko lang yun narinig? Tanong ko kay Papa. Malumanay naman na sumagot si Papa at ayon sa kanya ay may nakita lamang na kung anong hayop ang mga aso sa lugar namin. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Papa kahit batid kong hindi lamang basta-bastang hayop ang nakita ng mga aso noon. Ramdam ko ang bigat ng paligid na para bang may nangyayari na hindi namin nakikita. Halos 5 minuto din naming naririnig ang mga alulong ng mga aso bago ito tuluyang bumala. Nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, pumasok na lamang ako sa aking silid at muling natulog. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising.
Mabuti na lamang at tapos na ang pasukan sa eskwela. Wala na si Papa sa bahay dahil ayon kay Mama ay naglalakad-lakad dito sa labas noon. Hinayaan ko na lamang ang aking ama. Kailangan niyang maglakad-lakad nang sa ganon ay bumalik ang kanyang lakas. Habang ako naman ay kumain na muna ng almusal. Habang kumakain ay umuwi na si Papa. Nagwika ito na nagkasakit ang lalaking bisita ng isa naming kabarangay. Kilala ang lalaki na ito sa tawag na Kaloy. Ayon sa mga kaibigan ni Kaloy ay basta na lamang nilagnat ang lalaki pero ngayong mataas ng araw ay nakita nila kung paanong namantal ang katawan ni Kaloy. Ayon sa nakasaksi sa nangyari dito ay namumula at animoy may maliliit na insekto ang makikita sa bawat pantal na nasa katawan ni Kaloy noon. Tinanong ko naman si Papa kung dinala ba sa doktor si Kaloy. Dinala na nila kani-kanina lang. Nakita ko pa na sinakay nila sa tricycle na inukupan ni Baste. Sagot ni Papa sa tanong ko. Si Baste ay ang kaibigan ni Kaloy na kasama sa inuman. Nang madala sa ospital ang lalaki ay umusbong ang usap-usapan na binarang ito. Ganoon pa man ay maraming nagsasabi na baka allergy lamang ang nangyari sa katawan niya. Malubang uri ng allergy kaya nilagnat ang lalaki. Habang si Papa naman ay hindi na nagsalita pa ng kung ano-ano. Ganon din si Mama. Nang hapon na yon habang nasa labas kami ni Papa, ay nakita namin ang mag-inang Hinla at Rosal na muling naglalako ng paninda nilang tinapa at bagong noon. Hindi na lumapit ang mag-ina sa amin ni Papa na nakaupo sa labas ng tindahan ni Mama. Nakipagbatian pa rin ang mag-ina kay Papa pero hindi na huminto. Tuloy-tuloy lamang ang mga ito sa paglalakad na animoy may tinutumbok silang puntahan. Maya-maya ay saglit silang napatigil nang isa sa aming kabarangay ang nagwika sa mag-ina ng, "Hinla, dinala si Kaloy sa ospital. Sabi nila allergy pero sa palagay ko hindi allergy ang dumapo sa kanya. Tingin ko binarang eh." Wika ng isa na nakatambay sa kabilang bahagi ng daan. Hindi ko alam kung anong ibig palabasin nito pero ang sagot ni Aling Hinla ay naging sanhi para magmukhang katawa-tawa ang lalaki. "Paano mo naman sinabing binarang yung lalaki, Pisok? Ikaw ba ang may kagagawa ng pambabarang?" Hindi nakasagot ang lalaki kung kaya't kaagad nang umalis sa mag-ina. Ilang araw ang lumipas ay nawala na muli ang usap-usapan. Habang si Kaloy naman ay hindi na nakapunta sa lugar namin. Ganun pa man ay nakalabas na ito sa ospital ayon sa kaibigan niyang si Baste. Sinabi rin ito na ayon sa doktor ay isang malalang allergy ang tinamo ng lalaki. Dahil doon ay napahiya lamang si Pisok kasi sinabi niyang binarang ang binata. Muli din namang pumunta si Kaloy sa lugar namin pero hindi naman sila nagpang-abot ng mag-ina noon. Sumapit ang ikalawang linggo. Dumating na sa lugar namin si Winston. Naging maayos naman ang mga unang araw ng kanyang bakasyon. Magkasama kaming namamasyal, pumupunta sa palaisdaan ni Papa at maging sa dagat. Magkasama kaming naglalaro ng basketball at tumatambay sa tambayan naming mga binatilyo sa lugar. Hanggang sa isang hapon, nagkataon na nasa tambayan kami nang dumaan na mag-ina. Sumipol si Winston at tinawag na Miss si Rosal. Lumingon si Aling Hinla. Nagulat ako sa ginawa ni Kuya Winston. Nung una ay ang pagiging malikot niya lang ang kinaiinisan ko pero para bang nawala na rin ito ng galang sa may edad kesa sa kanya. Tiningnan siya ni Aling Hinla mula ulo hanggang paa habang ako ay lumapit sa ginang at tumingin ng tawad nun. Tinanong ako ng ginang kung gaano-ano ko si Kuya Winston. Sinabi ko naman sa ginang na pinsan ko. Taga Maynila po siya manang, nagbakasyon lang siya dito sa lugar natin. Tumango ang ginang habang nagwiwika ng, sabihin mo sa kanya'y magpasalamat siya dahil pinsan ka niya. Alam kong mabait ka pati na yung mga magulang mo. Sinabi niya pang palalampasin niya ang pambabastos ni Kuya Winston sa ngayon. Ganun pa man ay sana wag nang maulit pa o gumawa si Kuya Winston ng mas malala pa sa ginawa niya kanina. Anong sabi niya sa'yo, insan? Tanong ni Kuya. Wala naman kuya, ang sabi niya lang magpakabait ka na daw. Ngumisi lang naman ang pinsan ko.
Marahil ay napahiya ito nung una. Nang tumagal na ito sa bahay ng 1 linggo ay doon na lumalabas ang pagkaloko-loko niya. Nagkakaroon na ito ng mga kaibigan. Mga binatilyo na kaedad niya pero kagaya niya rin na may lihim na pagnanasa kay Rosal. Isang hapon, lumabas si Kuya Winston at pumunta sa tambayan kasama ang kanyang mga kaibigan. Inutusan naman ako ni Mama na bantayan mo ng tindahan nun. Aalis sila ni Papa. Pupuntang palaisdaan. Dahil abala ako sa tindahan kung kaya't hindi ko na alam ang nangyari sa tambayan namin. Pero may pumunta sa tindahan na kasama ni Kuya Winston na tumatambay. Ayon sa kanya ay binastos ni Kuya Winston ang mag-inang Aling Hinla at Rosal. Nagulat naman ako sa sinabi ng kaibigan ni Kuya. Tinanong ko siya kung paanong klase ng pambabastos ang sinabi ni Kuya sa mag-ina. Masama eh. Maging si Aling Hinla binastos niya rin. Hindi ba nadisiplina yung pinsan mo? Sumagot naman ako na hindi ko alam dahil sa Manila nga lumaki si Kuya noon. Hindi na rin naman nagtagal ang kaibigan niya dahil marami nang bumibili. Sumapit ang gabi. Kinuwento ko kay Papa ang ginawa ni Kuya Winston. Sa kauna-unang pagkakataon ay pinagsabihan ni Papa si Kuya. Pero sa halip na makinig, nakitaan ko pa na animoy binaliwala niya ito. Lumipas ang ilang araw ay muli na namang binastos ni Kuya si Rosal. Sa pagkakataong ito ay naroroon na ako. Sinabihan niya yung dalagita na masarap pisilin ng matambok nitong yung bandang likuran, alam niyo na yon. Narinig yun ni Aling Hinla. Sinaway ko naman si Kuya Winston kaso lang binatukan niya lang ako nun. Nasaktan ako at napahiya na rin kung kaya't umuwi na lamang ako sa bahay habang umiiyak. Habang ang mag-inang Hinla at Rosal naman na mabilis na umalis sa lugar. Hindi pa nakontento si Kuya sa pambabastos sa dalagita. Sumipol pa ito habang papalayo ang mag-ina. Nang gabing yun ay muli kong sinumbong si Kuya kay Papa. Nagalit ito sa akin at tinawag akong pakialamero. Pinagalitan siya ni Papa noon. Hindi naman siya sumasagot pero nakikita ko na bumubuka-buka ang bibig niya na animoy may gusto itong sabihin kay Papa. Dahil sa nangyaring yun ay tinawagan ni Papa si Auntie Lucy. Kinuwento ni Papa sa kapatid niya kung anong pinagagagawa ng pinsan ko. Sinabihan niya rin ang tiyahin ko na kailangan ng umuwi ni Kuya Winston sa Manila bago pa makagawa ng kalokohan sa bahay. Pumayag naman si Auntie. Ayon sa kanya ay uuwi sila ng Quezon Province, kinabukasan para sunduin si Kuya. Maayos na natapos ang usapan ng magkapatid ng gabing yon. Parang masama pang loob ni Kuya Winston kay Papa kung kaya't nagligpit na ito ng kanyang gamit. Hindi na niya kami kinakausap pa. Ganun pa man ay hinayaan na lamang ito ni Papa noon. Habang ako naman ay hindi na tumabi pa sa kanya. Kinabukasan, pinatawag sa akin ni Mama si Kuya. Kinatok ko siya ng silid niya. Puro ungol lamang ang naririnig ko na sagot niya sa bawat pagtawag ko noon. Dahil doon ay binuksan ko ang pinto. Nagulat ako sa sitwasyon ni Kuya Winston. Namamaga ang kanyang mga labi noon. Namumula din ito na parabang sinadya yung palubohin. Punong-puno ng pantal ang kanyang mga braso at paa. At nang binuksan ko ang kanyang damit, doon ko nakita ang mga pantal sa kanyang katawan. Hala Kuya, anong nangyari sa'yo? Tanong ko pa sa kanya. Sa isang iglap ay nawalang inis ko dito. Kaagad kong tinawag sila Mama at Papa. Kaagad din naman pumasok ang aking mga magulang sa silid. Maging sila ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Napapamura pa si Papa dahil sa nakita niyang sitwasyon ni Kuya noon. Yan nga ba yung sinasabi ko eh. Ayaw mo kasi makinig sa akin, Winston. Naguguluhan si Kuya Winston noon. Hindi niya kasi maisip kung ano ang dahilan ng mga pantal sa kanyang katawan. Habang hindi namin alam kung ano ang gagawin ay dumating naman sila Auntie Lucy at Uncle Adan. Hindi na nila gawa pang magbatian ng magkapatid dahil na kay Kuya Winston ang atensyon ng lahat nun. Binuhat ni Uncle si Kuya para dalhin sa ospital. Sasama pa sana si Papa at Mama pero parabang nagalit si Auntie sa kanila kung kaya't sinabihan nila si Mama ng
Nung maayos ang kalagayan ng anak ko, pinapabayaan nyo. Ngayon may sakit na, inaasikaso nyo na ko no. Galit na wika nito. Na hindi naman namin alam kung saan niya nakuha ang idea na hindi namin inaasikaso yung anak niya. Hindi naman nakasagot si Papa dahil sa kaagad na rin namang umalis sa mag-anak, sakay ang dala nilang sasakyan. Naiwan naman kami sa bahay na may maraming katanungan kung ano ba ang tunay na nangyari. Kung bakit gano'n ang sinapit ni Kuya. Pero si Papa, tila ba may alam sa mga nangyari dito. Ilang sandali pa ay naiya ako ni Papa. Samahan mo ako nak, may pupuntahan tayo. Sumunod naman ako nang hindi na nagtatanong pa. Sumakay kami ng tricycle papunta sa kabilang sitio. Saglit lang naman ang takbo ng tricycle. Huminto din kami sa labasan. Pagkatapos ay muli kaming naglakad ni Papa papasok sa isang iskinita. Dito ko na tinanong si Papa kung saan kami pupunta. Pero sinabihan ako ni Papa na sumunod na lamang sa kanya. Hanggang sa nakarating kami sa isang maliit na kubo nun. Walang katabing bahay ang kubo na pinuntahan namin ni Papa. Ganun naman ay maayos naman ang bakuran ng kubo na ito at napakaraming bulaklak na kung tawagin ni Rosal. Kahit lalaki ako ay natuwa ako na makita ko ang iba't ibang kulay ng bulaklak na yon. Ilang sandali pang lumipas sa may lumabas na sa kubo nun. Ganoon na lamang ang gulat ko nang nakita ko si Aling Hinla. Animoy alam na ng ginang ang dahilan ng pagpunta namin ni Tatay sa kanila. Maayos niya kaming inanyayahan na pumasok sa kanilang tahanan. Kahit gawa sa purong kawayan ng kubo ay bilib ako sa linis at sa ayos ng kapaligiran. Maging ang loob ng bahay na mag-anak, malinis at mabango. Pero hindi ko maipaliwanag ang mabigat at malinsangang klima sa lugar. Siguro naman na alam mo na ang dahilan kung bakit kami nandito ng anak ko. Sabi ni Papa sa ginang. Alam ko, at wala akong masasabi sa inyo mag-ama. Mabait kayo maging ang iyong may bahay. Kaya lang isibar yung pamangkin mo. Mukha yatang hindi na disiplina ng maayos ng kanyang magulang. Maging ikaw man ay ramdam ko na pinagsalitaan ka ng hindi maganda ng kapatid mo. Sumagot naman si Papa at ayon sa kanya ay naiintindihan niya si Auntie Lucy na nag-aalala ito sa nakita niyang sitwasyon ng kanyang anak. Ilang sandali pa ay nagsimula ng humingi ng tawad si Papa sa ginang at maging sa dalagita. Nakiusap din ako na alisin na ng ginang ang kung anumang parusa ang ginawa niya kay Kuya Winston. Tumango naman ang ginang sa sinabi ni Papa noon. Nagwika din ito at wala naman siyang balak na patayin ang pinsan ko. Gusto niya lang mabigyan umano ito ng leksyon. Nang sa ganoon ay hindi na umulit pa. Sinabi din ng ginang nagagaling din si Kuya Winston pero sisiguraduhin niya muna na magkaroon ito ng aral sa kanyang bastos na ugali. Hindi naman na nagwika si Papa ng kung ano-ano. Nagpasalamat ito sa ginang. Tinanong niya ang ginang kung ano ang gusto nitong kapalit ng pagpapagaling niya sa pinsan ko. Mambabarang ako pero hindi ako masamang tao. Kilala mo ako maging ang pamilya ko. Nagulat ako sa narinig ko. Napaisip pa ako na kung mambabarang ang mag-ina, bakit hindi kagaya ang bahay nila mag-ina sa bahay ng mga napapanood ko? Hindi ko naman isinatinig ang isipan na yun pero nagulat na lamang ako nang sumagot ang ginang ng, hindi kami pumapatay o basta-basta na lang mambabarang ng tao na walang ginagawang hindi maganda sa amin. Wika sa akin ng ginang na animoy alam niya kung anong iniisip ko nun. Namangha ako sa tinuran niya. Hindi ko lubos maisip na alam niya kung ano ang nasa isipan ko nun. Ganun pa man ay nagpapasalamat na rin ako dahil sinagot niya ang mga naiisip ko. Kahit hindi pa man ako nagtatanong. Nang nakapag-usap na si Papa at Aling Hinla ay hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Pero bago pa man kami umalis ay humingi kami ng paumanin sa ginawa ni Kuya. Ngumiti ang dalagitas sa amin ni Papa at nagwika na wag na kaming mag-alala. Kaagad na rin kaming umuwi ni Papa pagkagaling namin sa bahay na mag-ina nun. Pagdating sa bahay ay tinanong ko si Papa kung paano niya nalaman na mambabarang si Aling Hinla. Matagal na anak, magkakilala ang magulang namin. Matalik na magkaibigan ng lola mo at ang nanay ni Hinla. Nung una ay natakot ako nang nalaman ko na mambabarang sila Hinla.
Pero kaagad kong napagtanto na hindi naman siya masama kung kaya't minsan maganda na rin na mabigyan ng leksyon ng mga tao na nangahamak ng kapwa nila. Kinahaponan ay tumawag si Auntie Lucy. Tinanong niya si Papa kung ano-ano mga kinakain ni Winston sa amin noon at bakit nagkaroon ng ganun kalalang allergy. Sumagot naman si Papa na hindi niya alam dahil nasa palaisdaan sila ni Mama habang ako ay nagbabantay sa tindahan. Ang pinsan ko naman ay kasama ang mga nakilala niyang kaibigan na kasing edad niya sa lugar namin. Kung kaya't si Kuya Winston na lamang ang tinanong ni Auntie noon. Ayon naman kay Kuya Winston ay tumikim siya ng ginataang tagutungan na niluto ng tatay ng isa sa kanyang kaibigan. Yun na lamang ang pinagbasiman nilang dahilan kung bakit ganun katindi ang allergy. Dinalaw pa namin noon si Kuya sa ospital sa bayan ng Quezon. Nagkaayos naman si Papa at Auntie. Ganun din ang asawa ni Auntie na si Tio. Nang makarecover si Kuya ay umuwi na sila sa Manila. Simula noon ay naging madalang na lamang kong magbakasyon ng pinsan ko sa lugar namin. Habang ang mag-inang Rosal at Aling Hinla naman ay lumipat ng tirahan kina Alaunan. Nakapangasawa ng taga Laguna si Rosal. Kung kaya't sumama na rin doon ang ginang.